At eto na nga, bumili na tayo nitong Mondo Acrylic Skim Coat SK3. Ito ay ready mix na. So, i-apply na lang to. Nakuha ko sa Shopee ng almost 400 kasi may mga in-apply akong vouchers. So, ito ay i-apply natin dun sa una yung flooring na natanggal yung tiles. Yung nilagyan natin ng guti. So, this time, ito namang SK3 na skim coat na gawa ng Mondo na acrylic. Paulit-ulit lang. Anyway, trinay ko pa tong tawag doon. Trinay ko pa tong haluin at nakalimutan ko kasi na ready to apply na pala to. Kaya i-apply ko na siya. So dito gamit ko lang ay paleta na maliit kasi hindi pa ako marunong gumamit nung trowel yung medyo malaki-laki na. Dito sa paleta medyo hirap pa nga ako eh. Pero itong SK3 na to, malapot siya para sa akin sa first coat kasi hirap siyang malagyan yung mga maliliit na butas, yung sobrang liliit kasi parang may hangin sa loob, so kinukontra ng hangin yung skim coat, so para siyang lumulobo. Pero ulit-ulitin lang yun na lagyan, saka iba-iba yung direksyon ng stroke para malagyan mo siya. Sa specs pala nitong SK3 na to, dapat hanggang 4 millimeters lang yung maximum na kapal nung skim coat na i-apply kasi pag lumagpas yata doon magbibitak-bitak na siya. So ang technique daw ay every coating 1 mm lang yung i-apply tapos saka mag-a-apply ulit para manipis lang muna talaga siya para kumapit siya sa sahig at kung dun sa mga succeeding layers kumapit din siya dun sa nato yung coating ng skim coat. So yung isang timba natin yung parang 5 liters ba yun? Yan lang yung inabot niya. Kalahati lang nung project. Para tong 9 square meters. So parang 3 by 3 yan. So yan yung inabot niya. Kasi may malalalim na uka talaga to. So depende yun sa application nyo tsaka sa dami ng ipapatag kung ano ang mag-cover na area. At dahil nga nabitin tayo dun sa maliit na timba, bumili na ako nitong mas malaki. So, 20 kilograms yung laman nito. Tapos, meron siyang 5 kilograms na free. Na free na skim coat. So, parang mas makakamura ka dito dahil dun sa free niya. Pero ito ay binili ko na sa Wilcon kasi gusto ko na rin tong tapusin tong project na to. So, after kung makabalik, yung una nating in-apply ay tuyo na. Tsaka itong nasa timba ay kung makikita nyo halos puno siya nung skim coat talaga. So sigurado na ako dito na aabutin na to. Yan yung mahirap pag DIYers, di gaano accurate yung tansyahan. At ito na yung ating first coat. So parang inabos ako dyan ng almost 2 hours kasi ang hirap talaga ng mga maliliit tsaka yung malalalim na butas. Pero at least natapos ko na yung first coat dito. So patutuyoy na lang. At ito, ano na ako dito, 3 coats. So nakatatlong hagod na ako dito ng skim coat. So medyo kahit papaano makapal na siya tsaka tawag doon.
Medyo maganda na yung sa mata tingnan. Hindi na tulad nung first coating natin. So, pinatuyo ko na to ng overnight para yung mga malalalim na butas na nalagyan ay matuyo talaga yung skim coat. So, ang next ko ditong ginawa ay pinadaanan ko to ng liha para dun sa mga sobrang skim coat na tumigas, mga dinaanan ng paleta na guhit, tsaka yung mga buo-buo na tumulo o hindi ko na punasan. Maganda kasi habang nag-skim coat, malinis na siya para konti na lang yung lilihain. Dito naman ang liha ko ay light lang para hindi gaano maalikabok. Yung talagang surface lang yung tatamaan ng liha. Hindi na siya mauuka pag tulad pag dinidiinan ko tong pangliha na to. Ito pala ay palm sander. So kung wala naman kayo, pwede namang mano-mano lang, medyo matatagalan lang kayo ng kaparaso. Pero kung mas maganda kung meron kayong mga tulad nito na power tools, mura lang naman yan. Nag-promote pa. Pagkatapos ko siyang lihain, hindi to recommended. Yung ginawa ko lang to kasi tinatamad na ako magwalis. Binugahan ko lang siya ng tubig na nasa house na may sprayer para hindi na kumalat yung alikabok. So, hindi ko alam kung may effect siya dun sa addition ng skim coat, pero mas maganda wag nyo na lang gawin. Parang gawin nyo na lang basahan na lang kayo or magwalis. Pero itong sa akin naman ay pagkatapos, minap ko siya agad para hindi maponduhan ng tubig. At ayan na siya pagkatapos malinisan. Patutuyuin na lang to tapos ready for next process. Sa next video na natin yan.